Hello mga Inday Kabisdak. Good afternoon, good afternoon. Aalis si Inday Bisdak. Kaming family. Mangingisda daw. Kukuha kami ng maraming isda. Tayo na. Let's go! Papunta na tayo ng dagat. Manghuhuli tayo ng tilapia. Huli natin yung tilapia. Daan mo kayo ng Two Lovers Point dyan lang. Para makita nila. O sige. Andito tayo sa tindahan. Bibili tayo ng ice. Kasi yung mga inumin natin, ilalagay natin sa cooler. What's up mga kabisdak? Pamangkin is here again. So bago tayo pupunta ng dagat para manghuli ng mga isda, ay dadaan muna tayo dito sa Tomon Bay in the northern part of Guam to visit the most iconic viewpoints, which is called the Two Lovers Point here in Guam. Ayan na nga at naglalakad na kami papunta sa loob ng naturang gusali. Mainit nga pala ang panahon ngayon, ngunit may kasama rin itong hangin. We are here in Two Lovers Point. Bago nga pala makapasok sa loob ay magbabayad muna kami ng entrance fee. Heto na nga at andito na kami sa cashier area kung saan dito kami magbabayad. Take note, kapag ikaw ay senior citizen na at may valid ID, libre ka ditong makapasok. After naming magbayad ay pumasok na rin kami sa loob to witness the one of the most iconic viewpoint here in Guam. Alam niyo bang may kwento ito kung bakit ito tinawag na Two Lovers Point? So, alamin natin ang kwento sa likod nito. Noong unang panahon, may isang makisig na binata mula sa simpleng angkan at isang napakagandang dalagang anak ng mayamang pamilya. Ipinag-utos ng ama ng dalaga na ipakasal siya sa isang Espanyol na kapitan, kaya't lihim nilang minahal ang isa't isa. Nang sila'y mahuli at hindi na makaligtas, pinili nilang makasama sa huling sandali. Itinali ang kanilang buhok at sabay na tumalon sa bangin. Mas pinili ang pagmamahal kaysa mabuhay na hiwalay. Hanggang ngayon, ang hangin sa bangin ay bumubulong ng kanilang kwento at ang tanawin ay nag-iingat sa wagas nilang pag-ibig. Isang alaala ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal na walang hanggan. So, eto na nga, dumating na kami sa area kung saan dito kami manghuhuli ng mga isda gamit ang aming mga pamingwit at saka panalok. If you guys wondering where we are, here we are at Statue of Liberty, New York. Dito nga pala kami sa Hagåtña, Guam. Naglalakad ka dito, mararamdaman mo ang kapayapaan sa bawat yapak, ang malamig na simoy ng dagat at ang liwanag ng araw na dahan-dahang humahaplos sa tubig. Eto na nga si Inday Bisdak, hawak na niya ang kanyang mahiwagang panalok. Eto na nga at ready na rin sila sa kanilang mga pamingwit.
ilang minuto naming paghihintay ay parang may kumagat na sa aming pain. Kaya dali-dali namin itong hinatak-hatak. Ngunit, sa bato lang pala nakasabit. Diba, nasabit ang aming pamain sa bato, kaya kailangan niyang lumangoy upang makuha ito. Lumipas ang ilang segundo hanggang naging minuto at naging oras ay wala pa rin kaming nabibingwit na isda. Oops! May kunting entertainment tayo dito. Nakita nyo yan, siya ay nagka-kite surfing. Tingnan natin ito sa malapitan. Ayun na nga at hindi sumang-ayon sa amin ang panahon kaya wala kaming nahuli kahit isa. Kaya plano namin ay pupunta kami sa ibang lugar kung saan doon na rin kami mamimingwit. Dahil nga kami ay nagutom sa pamimingwit, kaya kakain muna kami dito sa food court. Ayan, andito na rin kami sa aming next destination kung saan dito naman kami mamimingwit ng mga isda. We're trying our luck at fishing. Eto na nga at ready na kami ulit na mamingwit. May dala nga pala kaming mga bangko para maging komportable habang naghihintay. Ayan na nga at hindi mabitawan ni Inday Bisdak ang kaniyang mahiwagang panalok. Eto na nga at sinubukan na ang mahiwagang panalok ni Inday Bisdak. Baka sakaling may makuha kaming mga isda. Yan, minamasdan ni Inday Bisdak ang karagatan dahil wala ulit kaming nakuha dito sa part na ito. Kaya
uuwi ulit kaming luhaan. Pero babalik ulit kami dala ang aming malupit na pamana. Thank you for watching.